So yun, good day mga paps. Few updates lang. Nagkabit ako ng swing arm na RCB. Then doon nagkaroon ako ng modification kung saan nagtabas ako sa chassis. Again guys, yung ginawa ko is sa akin yan. Kung kayo may nakikita kang different way para ma-align yung swing arm, go for it. Pero ako kasi wala na akong makitang ibang way para ma-align siya, kasi sinubukan ko naman yung spacer lang tsaka washer, kaso hindi. So yun, kaya dumating ako sa part na nagtabas ako sa chassis. Then kasi nung na-align ko naman na ang magamit ko lang na spacer, ganito lang. Kaso nadudumihan akong tignan. Tsaka I think kapag iba na yung gumawa nun, for example, kailangan tanggalin, lalo na yung sa gulong, kung magpapalit ako ng gulong, mahihirapan yung nun, sa vulcanizing, paano ibalik yung mga spacer, tsaka baka malito yun. So, tatagal yun. Kaya, kahapon, nagpagawa ako kay Shimano Machine Shop dyan sa may bagong silang. Ayun mga paps, nandito tayo sa Shimano Machine Shop. So, pinayos natin kasi yung mga spacer. Itong para sa swing arm natin. Para malinis tignan. Saka aswan na lang din. Kasi sa basan po. Diba, ang hirap, tagal din, di ba? Oo. Yan, si Kuya yung dadali niyan dito sa Shimano. Sabi na mo ipasok na mas madali. Hindi kasi pasok yung yung galing sa RCB. May kapal siyang gabuhok na lang na kailangan tabasan. Kaya inayos din niya ni Kuya. So yung na magiging gamit natin is yung galing mismo ng RCB. So yun, okay na siya. Let's go. Ng spacer, which is hindi na ganito yung mga gamit ko. Buo ng spacer yon. So kapag tinanggal yon, wala nang malalaglag na ganito kaliliit. Kasi na siya, buo na. Mas maganda na siya tingnan mga paps kaysa sa ganito. So yun yung ginawa ko kahapon. So thank you dun sa gumawa. Alam ko sumakit yung ulo mo dyan. So yun, dito pa rin tayo sa Shimano Machine Shop. Dito sa bagong silang yan. So ginabi na. So yun, si na lang yung ginagawa, yung FI ko na lang. Pero na lang, salpaka na lang. Then good thing wala na yung mga spacer na maliliit. So bali isa na lang to. So customize lahat. Yan, thanks kay Jomari at nung kay Papi. Siya yung tumira ng may spacer natin. Thank you, bossing. So all goods na siya. Yan. Sipatin nyo kung sabi ng iba. Pero again, yung ginawa ko dito sa akin, optional lang siya. Ilang ko, simple lang pala may. Hirapan si bossing eh. Hirap. Galing gumawa ng mga spacer, pero pagdating sa isasalpak na, mahirap na kasi po sa Diba? Bossing na yan. Hirapan pa. Check nyo kung hindi pantay ang gulong. Pero yun, nasa inyo kung gusto nyo gawin or sundin yung ginagawa ko. Yun lang. Kasi kakaisip paano gagawin. Pero ganda ng pagkakagawa niya, sobrang linis. Tsaka hindi niya tinira basta-basta yung spacer. So lahat ay nakabase sa sukat. Kaya solid yung pagkakagawa ni Kuya. And yun, kung mapapansin nyo dito sa unit ko, ayan, almost RCB na yung nakikita, bukod sa nag-iisa yung shifter ko. So ang gamit kong shifter kasi is NGRT na R7 from Indonesia. So sa mga naghahanap ng Indo shifter, seller po ko nyan. Kung saan po tayo nagpapa-ship ng mga shifter. Then yun, yung shifter ko na lang ang hindi RCB. Ang hinahanap ko sa RCB na shifter ay ganito. Yung
S1 na single shifter. Kaso kasi, ang rare niya na, hindi na siya mahanap. Nagtanong na rin ako sa mga nagbebenta ng RCB, kaso sabi magkaka-stock pa naman, kaso hindi alam kung kailan. Kaya yun, wala rin naman akong makitang second hand na na makinis. So lahat ng nakikita ko kasi na siya, either may gasgas na yung sa may putres. Syempre medyo maselan tayo. Kaya yun, hindi na ako napagod na ako maghanap ng S1. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng mas mahirap hanapin. Aray ko! So itong shifter na to, ang dami ko na nakitang Raider, lalo na nung sa Clark International, kasi puro Raider ang matindon. So itong shifter na to, hindi ko siya nakita. Wala akong nakita na kaganto. So sobrang rare na ito. Sabi kasi nung seller, nirelease tong shifter na to, wala pang FI. So ang iniisip tuloy namin nung seller is papasok kaya siya sa FI. Pero sabi niya naman kung pasok yung NGRT ko pag nilagay sa carb tsaka sa FI, possible pasok daw to. So yun, pakita ko sa inyo. Rare na to. I think yung mga matagal ng naka-Raider dyan, alam niyo na to. Pero ako kasi lately lang naman ako nagka-Raider, kaya hindi ko pa siya totally So bago to sa akin. So pakita ko sa inyo. Ito ang normal box ng RCB. Red. RCB ang nakalagay. Ganyan siya. Ngayon, yung box ng nakuha ko ay ready na kayo. Ganito. Racing Boy. So, Racing Boy pa ang nakatatak dati. Hindi pa totally RCB. Din yung box ganito pa. Racing Boy pa. So, sa mga matagal ng user ng RCB, alam yung all gods na to. So, ang hirap kasi hanapin ng S1 kaya naghanap ako na mas mahirap pa. Ay, tanga mo! Yan, para din, walang ganong kapareha sa daan. Or kapag nagtambay kayo, wala rin ganong kaparehas. Although alam ko may mga gumaya na ibang brand. Pero syempre, RCB is RCB pa rin. So yan, pakita ko sa inyo ano yung shifter na laman na ito. Unbox natin. Let's go. So first dito, makikita nyo yung different pagdating sa sticker. Diba normally naman talaga, pag bumili ka ng RCB product, meron kang sticker. Pero dito makikita mo na din agad yung pinagkaiba. Ito yung normal na sticker na kasama ni RCB. Yan, kapag alam to ng mga bumibili ng swing arm, ng mugs, ito yung kasama na sticker. Pero itong binili kong Racing Boy, ang kasama niyang sticker ay hindi ganun karami. Ganito lang. At tingnan nyo, ang nakalagay dyan Racing Boy, hindi RCB. Diba? So sa sticker pa lang, alam niyo nung matagal na tong ganitong pattern, Racing Boy. So yan, next natin, pakita ko sa inyo yung apakan, sangkasan. So ito, wala yung mga ganitong wala akong nakitang ganito sa, kasi nakapagano naman na ako RCB na shifter. Galing na ako sa S3. Siguro twice ako nag S3. Tapos twice din ako nag S4. Ang hindi ko lang na-try siguro nga yung banana type. Yan. Pero trip ko rin sana dati yung banana type. So ito yung sapakan niya.
So, sa mga normal na cover dito, may RCB yan, pero ito wala. Plain lang siya. Then, meron siyang indicator ng left and right. Yan. You know, meron siyang ano dito, R. Tapos to left. Maganda yung quality nito kasi hindi rin dudulas yung paanong angkas nyo or ng OBR nyo. Makapit siya. So, para siya may mga ngipin-ngipin dyan. So, ito yung sa may angkasan. Next natin, yung body ng sa angkasan. Ito siya. Yan. So, alam niyo na siguro anong shifter to. Ito yung banana type ni RCB. Sabi nung seller, ni-release to either 2014. Yan. Ito sa angkasan. Actually, yung fitment nito, hinahanap ko sa Facebook kung sino yung nakaganyan na RCB. Kaso hindi ko makita. So, hindi ko pa alam ano magiging itsura nito sa FI. So, malalaman ko lang to kapag pinakabit ko na. Next ko yung sa brake. Ito, natutuwa ako dito eh. Kasi ang linis niya dito. O nga pala guys, ano to? Yung nakuha ko is brand new. Hindi pa to gamit. So, maganda yung nahanap kong sa bowl na naman. Nakapag-okay na naman ako sa bowl. So, ito. Ganda ka. Kasi kapag gagamit ka ng kickstart, ibebend mo lang yan. Diba? Ang ganda niya. Isang kintab niya. Ito yung sa brake. Next ay yung sa gear shift pedal. Ito yung sa gear shift pedal. Ang linis lang din. Yun nga lang, wala siya yung pangalang Racing Boy. Just plain lang to. Pero pogi pa rin naman. Next natin ay yung ito sa to. Alam ko lagayin to ng brake pop master sa likod. Pero yung angle kasi nito, hindi ko pa alam paano ang itsura nito pag nakakabit eh. Anyway, yan, lagayin to ng brake pump master. Ito, hindi ko din alam ano pang nito. Saan tong banda? Saan tong banda nakakabit? Yan. So, ano pa to? Para pa magbubuo ng puzzle once na kinabit ko na to. Next, yung may kasama pala siyang di ko alam bracket ba to ng pipe. Pero feeling ko sa pipe to eh. Pero dito, siguro magkakaroon ako ng adjustment dito. Either magpagawa na lang ako ng bago kasi naka-high mount yung elbow ko. So, feeling ko, hindi tatama yung butas na ito dun. So, ito, possible na di ko magamit or ipaayos ko. Next, yung foot peg. Foot peg, wala naman siyang difference sa angkasan. Siguro different lang ay hindi na bebend, then mas makapal to. Ay mas mataba to. Compare sa apakan. So, same quality. Hindi rin dudulas dito yung paa ko kapag naka-boots, chinelas, or sapatos ako. Then, wala rin siyang pangalan dito. Any details. Just plain lang. Ayun yung foot peg. So, next, ang natin is yung pinaka-body. Dito ko nasabi ko na siya. Rear. So, ito, paano ba ito nakakapit? Ito yung sa, ito yung sa kaliwa. So, ito yung sa kaliwa, makikita nyo dyan may pangalan niyang Racing Boy. Diba? DRCB. Racing Boy yung nakalagay.
Yan. Ito yung nasa kaliwang side. Ay, tama. Kaliwang side ng chassis natin. Then next, yung para sa right side. Ito siya. Racing Boy din nakalagay. Diba? Ito naman, dito nakalagay yung ano eh, sa brake master. Kaso paano kaya ito nakalagay? Saka kung paano magiging tama nito. Diba? Baliktad ako. Sa labas ba to? O siya. Hindi ko talaga makita kung paano ito nakakabit. Hindi ko pa ma-imagine. So, kung meron akong followers dyan na nakaganto kayo or kakilala, then nakalagay sa FI. Or kahit siguro sa carb, patingin naman ako para meron akong guidelines. Kasi di ko alam paano ito nakakabit eh. Patingin ako kapag meron kayong ano. Di ko alam paano ito ano yung itsura nito pag nakakabit. Anyway, yan. Ito yung nahanap nating shifter. Wala akong mahanap na S1. Kaya ito na lang. Ganap ako na mas mahirap hanapin. Yan. So yan. Nakahanap ulit tayo ng nakatago sa baul. Racing Boy na banana type ni RCB. Yan. Install ko to sa unit ko. Dapat before mag 6 kasi meron ako ulit pupuntang event. Na-invite ulit ako sa event. So ito is breakfast ride naman. Kasama si Makina Moto. Then together with Suzuki pa rin. And dito all Raider user lang din yung invited. So yun, sa mga pupunta dyan sa 6, makikita nyo po yung unit ko. So pwede kayong mag-picture kung gusto nyo. Dadala din ako ng sticker. Tapos, yun. Huwag lang natin matutumba. Masakit eh. So yun lang mga paps, yun lang ang update sa ngayon. Hindi ko pa siya makakabit kasi may trabaho tayo. So yun. Siguro, one of these days, yan, papa-install ko siya para sa 6 is okay na siya. Makikita nyo na yung paano siya nakalagay tsaka na itsura niya. So yun lang mga paps. Ito ulit yung box niya. Racing Boy. Yun lang. Ingat kayo. Ride safe.